konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. Ngayon ay Sabado, December 7, 2024. Ayan ho, December na nga ho talaga, at sa mga employer ho natin, reminder lang ho ay yung 13th month pay. Kailangan ho yan ibigay sa ating mga empleyado before December 24, 2024. Kaya ayan ho, pantulong ho yan para sa kanilang mga pambili, no? Sa Noche Buena, pangregalo. Kaya ayan ho, mandated ho yan ng batas. Kailangan nyo maibigay yung 13th month pay on or before December 24, 2024. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Siyempre, mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Tanong sa Bayan, kung saan maaari kayong mag-comment ng inyong mga komento at opinion sa mga napapanahong issue sa ating bansa. Eto, sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, December 7, 2024, sa iyong palagay, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, talaga namang nakita natin, dalawang impeachment complaints na ho ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong nagdaang linggo. At yun nga ho, sabi, meron pa daw pangatlong impeachment complaint na susunod nga sa susunod na linggo, no? Ayan ho, so ang ating tanong sa bayan, sa iyong palagay, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, dalawang impeachment complaint ang inihain ng iba't ibang grupo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng di umanong maanumalyang paggasta ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Inendorso ng ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang unang impeachment complaint, habang inendorso naman ng Makabayan Bloc ang ikalawa. Nauna nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang irregular sa paggamit ng kanyang confidential funds at pawang harassment at pamumulitika lang ang ginagawa sa kanya. Nauna na dumistansya ang Malacanang sa issue ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Eto ho, para pag-usapan ng usapin niyan, makakausap natin ang isa sa mga complainant laban kay Vice President Duterte, ang Executive Director ng Ninoy and Coria Foundation, Mr. Francis Kiko Aquino D. Yan. Magandang araw po, Sir Francis Aquino D. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
Yan, magandang umaga po sa mga nakikinig, tsaka maraming salamat po sa imbitasyon. Sir, unahin na ho natin, no? Naghain ang inyong grupo ng unang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Ano ho yung naging basehan ninyo dito at anong mga impeachable offense no, ang inyong nakasaad ho dito sa complaint na ito? Well, ano po, so yung unang complaint po, sa pagkakaintindi ko po kumpara sa pangalawa, mas malawak po yung mga basehan na nakalista po dito. No? So bukod po sa paggamit ng confidential funds, isang mahalagang article din po doon yung grave threat na binaba ni Vice President Duterte sa buhay ng mga mataas na opisyal ng Pilipinas. No? So yung pagbanta ng assassination, at least para sa akin po, yun po yung red line kung bakit kung bakit napakahalaga na impeach na nga si VP Sara. Kasi yung ganyang pananalita, kailangan may consequence po. Na dapat hindi po tayo nagkakaroon ng pagbanta ng pagpaslang, hindi po tayo nagkakaroon ng pagbanta ng ganong karahasan sa kahit sinong tao, pero lalo na po sa kinatawan ng taong bayan na umuupo sa Malacanang, kung sino man yun. At siguro baka mahahalatan niyo po na wala naman ako masyadong pagmamahal sa ating presidente, pero kahit sino man po yung ithreaten ng ganyan, hindi po yan karapat-dapat at kailangan may consequence po. And so you mentioned about the threat na nga ho, no? So sa inyong palagay, yung depensa ho niya na sinasabing siya ay may mga pagbabanta ho sa buhay niya, kaya niya naisipan nga yun, no, na pagbantaan din yung buhay ng Pangulo. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Well, ako po parang two wrongs don't make a right, no? So kung kung meron siyang pagbabanta, sana dumaan siya sa tamang proseso, 'di ba? Sana ni-report niya sa pulis. Meron siyang kahit na lumiit po yung kanyang hindi ko na pumaalala yung tamang term kasi bago lang siya, pero yung Vice Presidential Security Group. Kahit na mas konti ito, siya yung unang vice president na may ganyan. No? So marami naman siyang ibang remedy kung meron talagang pagbanta sa buhay niya. Bakit po yun umabot sa punto na sinabi niyang no joke, meron siyang hinire na papatay sa presidente. Na again, ako po siguro naapektuhan talaga ako kasi ako ho, yung galit ko po sa Pangulong Marcos, no? Siguro ka-level lang po ng galit ni VP Sara sa dami ng ginawa ng Pangulong Marcos sa ating bayan, pati sa pamilya ko. Pero dahil naniniwala ako sa karapatang pantao, dahil naniniwala ako na sagrado yung ating konstitusyon, hindi minsan ay hindi ko maiisip na umabot sa ganong step, no, yung pagbanta ng pagpaslang. So kaya siguro manggaling na nga sa akin, mahalaga na sabihin na may consequence yung ganyang pananalita. Sir, ito naman, meron tayong 24 na articles of impeachment na nandun ho sa complaint. Kasama din ho dito yung mga dating, bukod ho dun sa confidential funds, no, sa OVP and DepEd, kasama na rin ho yung mga paggasta niya dun sa bilang dating mayor ng Davao City. Ito nga hong pagbabanta kay Pangulong Marcos. Ano ho sa tingin ninyo dun sa 24 na articles of impeachment, ano ho yung pinakamabigat ho doon na talagang sinasabi natin talagang dapat siyang matanggal na sa pwesto? Well, siguro po, yung nasabi ko na rin po siguro, no, yung grave threat, yun talaga para sa akin, yun yung crossing the Rubicon po. Yun yung nagpa-decide sa akin na mula sa yung ibang mga mekanismo ng accountability sa sistema natin, bukod sa mga congressional hearings, kailangan na itong umabot sa talagang impeachment. Kasi yung pag-threaten sa kinatawan ng ating bayan na inelect sa tamang paraan, maling-mali po yun. No? Pero bukod po doon, kaya po 24 yung articles of impeachment natin kasi sa tingin namin, lahat ng mga pinagkakagawan ng ating Vice Presidente dapat mapag-usapan. Dapat parte siya ng diskurso ng impeachment. So mula yan sa confidential funds na bukod sa maanumalyang paggasta nito, yung mahalaga ring pag-usapan saan ito hindi ginastos, no? Yung track record po ng ating Vice Presidente nung siya nasa DepEd, sobrang dismal po. Parang sobrang laki ng natirang backlog sa ating classroom na noong, ako po, I can say with confidence, nung June 30, 2016, no? So before
before Duterte took power, no, June 30, 2016, zero yung backlog niya ng classrooms. So, bagamat may malaking papel doon ng nakaraang administrasyon, yung current administration. And I would also say na yung presidente natin may sabit din dito kasi siya yung nag-appoint kay VP Sara. Pero yung failure nun, yung failure natin na maresolbahan yung education crisis na napag-usapan sa lahat ng debate noong 2022 na isang tandem lang yung hindi sumama sa mga debate na yun. Sobrang betrayal yun sa taong bayan. And malinaw ho yan, sir. No? Ito sinabi naman ho ni Vice President Duterte na yung mga panggigipit ho sa kanya, di umano, ay dahil sa siya ay banta sa 2028 presidential elections. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Well, siguro po kung yung sistema natin nag-a-allow na yung mga kung yung sistema natin, ang resulta nito ay napapanagot yung mga nagbabanta ng pagpaslang, yung mga nagbabanta ng karahasan. Kung dahil sa sistema natin, napapanagot yung maling paggasta ng pondo o yung pagtatago ng impormasyon tungkol sa paggasta ng pondo, o kung napapanagot yung ganitong tao, siguro ang ibig sabihin nun, kung magkano yung sistema natin. Diba? So, kung merong makikinabang dito sa politika, sorry na lang si VP Sara. Sana umayos siya nung ginagawa niya yung trabaho niya. Hindi magkakaroon ng ganitong opening yung mga kalaban niya sa politika. Ang masasabi ko lang po wala po akong balak na tumakbo, wala po akong interes sa politika. Nakita ko lang na may ginawang napakalubhang pagkakamali yung ating Vice Presidente. Kaya nagdesisyon po ako na kailangang kumilos at yun din po yung pagpasya ng mga kasama ko na complainant, yung 16 po na complainants. Yung parang medyo marami po yung napag-usapan pero at the end of the day, yung naging decision, it's the right thing to do. Alright. Sir, ito dumistansya ho, no, ang Malacanang sa impeachment laban kay Vice President Duterte at sinabing ang proseso na ito ay pagsasayang lang ho ng oras. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito na parang wala na hong suporta ang Malacanang ho dito? Again, siguro sa mga nagmamahal sa bayan, siguro hindi nakapagtataka na ang isang Marcos ay walang pakialam sa accountability. Napaka-on brand po ito. Parang sobrang tagal na nilang tumakas sa accountability para sa nakaw na yaman ng kanilang pamilya, sa pagnanakaw nila. So, ewan ko po kung, siguro ako, personal opinion ko na lang po, hindi masyadong surprising na sa isang pagkakataon na napapanagot yung isang baluktot na opisyal, medyo dumidistansya ang isang Marcos. Pero again, kaming mga karaniwang mamamayan, siguro tungkulin ng presidente na ipagtanggol yung constitution. So nakapagtataka na ayaw niya tong gawin. Pero kaming mga karaniwang mamamayan, tungkulin din namin na ipagtanggol yung constitution na manindigan para sa tama. So kung kung walang interes yung presidente, at least nandito kami, na andito tayo, na pwede pa rin manindigan. Yun po siguro yung kagandahan ng ating sistema na nakasaad sa constitution na kahit sinong mamamayan yung pwedeng maghain ng impeachment complaint. Hindi po ito umaasa lamang sa ating mga politiko. Bagamat sana maninindigan din sila para sa accountability. Yung kagandahan ng ating 1987 Constitution na bunga ng EDSA ay hindi lang nakaasa sa ating mga representatives yung ganito tungkulin. At ito nga ho, sir, kamakailan lang ay nabanggit ni Vice President Duterte ang nangyaring assassination sa inyong lolo, si dating Senador Benigno Aquino Jr. Ano ho yung reaksyon nyo dito at nabanggit pa niya yung inyong lolo nga ho, no? Well, I think on the one hand, tama naman na parating ipaalala na itong pamilyang Marcos, hindi talaga sila santo. Meron silang, ang dami nilang masamang ginawa. Kung sila mismo yung pumatay kay Lolo Ninoy, aminin ko po, hindi ko alam. Hindi ko alam kung na-establish yun legally. Pero kung hindi man sila yung pumatay, pinakulong nila yung lolo ko ni Marcos Sr., yung lolo ko ng 7 taon at 7 buwan. And siguro yung environment na ginawa ni Marcos Sr. na isang diktadurang sistema na ang daming naghihirap at ang daming
ang daming mga karahasang hinayaang mangyari, no? So siguro dapat accountable sila doon. Pero gayon pa man, hindi naman itatama ng isang pagpaslang ang isa pang paslang. Again, two wrongs don't make a right. Na ako aaminin, or para sa akin, sobrang ipokrito ko naman kung papayag na ako na magkakaroon ng isang political assassination dahil lang ayoko yung tao na nasa poder. Sobrang ipokrito po yun. So kaya siguro, at least for me, wala po akong nire-represent dito. Hindi ko po ito ginagawa on behalf of the Aquino Foundation. Lalong hindi ko po ito ginagawa on behalf of my family. Ginagawa ko lang ito bilang isang mamamayan. Pero for me, tingin ko mahalaga na gawin ko po yung itong step para masabi na sa lahat ng pagkakataon, tininoy man yan o kahit sino pa man, mali yung ganitong pagpaslang. Ayan ho, maganda rin ho na nalinaw ho ninyo, no, na hindi po ito on behalf of the Aquino Foundation at ito inyong personal ho, no, na talaga namang paghahain ho ng complaint. Ito sir, panghuli na lamang ho, no, ano ho ang mensahe ninyo kay Vice President Duterte kung meron man at sa publiko ho? Siguro po alam niyo po dahil po sa mga pinagkakagawa ni President Duterte nung panahon niya at dahil sa yung appeal ni Marcos Sr. na isang diktador na medyo napakinabangan ni President Duterte at medyo napakinabangan both ni President Marcos Jr. at ni VP Sara. Siguro kinakabahan si VP Sara na kung mapapasailalim siya sa ganitong pwesto, kung ano-ano yung gagawin sa kanya. Pero siguro ang sasabihin ko na lang, meron tayong isang demokratikong sistema. Merong patas na pagtrato kung haharap tayo sa ganitong sistema. At sana humarap si VP Sara dito at yun po yung magiging patunay na isa tayong demokrasya at higit pa roon, mali yung estilo nila. Mali yung estilo ng diktador, mali yung estilo ng karahasan. Yung tama po ay yung rule of law at yung demokrasya. So sana po tumailalim siya sa ganitong proseso. Kung tama siya, lalabas din yan. Kung mali siya, lalabas din yan. At mapapatunayan natin na mali yung estilo na patayan na lang. Na meron pa ring rule of law, meron pa ring demokrasya sa ating bayan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Mr. Kiko D. Sige, maraming salamat din po, Attorney Danny. Maraming salamat din po sa mga nakikinig ngayon. Si Francis Kiko Aquino D ang isa sa mga complainant laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Ayan ho, yung interview ho na nangyari ho kay Mr. Francis Kiko D ay kanyang mga opinion lamang. At syempre, bukas ho tayo sa lahat ho ng panig. Lalo na ho sa panig ni VP Sara Duterte. Bukas ho tayo sa panig niya. Sa ngayon ho, wala pa ho siyang pahayag tungkol dun sa impeachment complaint na inihain ho laban sa kanya. At ito nga ho, may dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Duterte. Wala pa ho siyang pahayag. Ngunit ilalabas ho natin yan kung sakaling magkaroon na ho siya ng pahayag. At syempre ho, no, ang dami din hong nagme-message ho sa atin, no, na yun nga ho. Dito sa ating tanong sa bayan, sa inyong palagay, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ito ho, mula kay Arthur Hermano Laganse, karapatan ng tao na mag-file. Una, ayaw sagutin. Pangalawa, nagbabanta sa unang ginang at kay Martin. Pangatlo, sino mga taong binigyan ng milyon na confidential fund.
Eto ho pwede din ho kayong magkomento ho sa ating Facebook nandyan din ho tayo at babasahin natin yung mga komento ho niyan. Kagaya ho nito ni Catalina Padilla, ako'y naniniwala kay VP Sara. Dapat hindi matuloy ang impeachment kasi mas lalong magkakagulo ang Pilipinas at nangingialam pa ang NPA. Kaya ayan ho, tuloy-tuloy lamang inyong mga opinion at inyong mga komento. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, wag na ho nating patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Konsultasyon sa mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question natin, coming from cellphone number ending in 8293. Attorney, ano po ang pwedeng ikaso sa taong nag-post ng screenshot ng inyong pag-uusap sa Facebook? Ayan ho, at talagang ang dami ho nagtatanong ho nito dahil na nga rin ho dun sa nagdaang issue na ngayong linggo. Ito nga ho tungkol dito sa actress na si Maris Racal at sa kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. At yun nga hong ex ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. At yun nga ho, may mga kumalat no at talagang i-share nga ho publicly nitong si Jam Villanueva, yung ex ho nung ni Anthony Jennings. Ito isang aktor nga ho, yung mga pag-uusap ng actress na si Maris Racal at yun nga ho ni Anthony Jennings. At yun nga ho, sila ay nagkahiwalay na dahil nga di umano dito sa mga nangyari nga ho na ito. At kahapon nga ho, no, humingi ng tawad itong si Anthony Jennings sa dalawang babae na di umano nasaktan ho niya. At yun nga ho, si Maris Racal naman ay sinabi ho niya na talagang hindi ho niya alam na talagang magkasintahan pa no, yung si Anthony Jennings at yung kanyang dating nobya si Jam Villanueva. Pero ito ho, ang tanong nga ho dito ng bayan ay may kaso ho ba kapag ikaw ay nagpo-post ng screenshot ng isang conversation ayan ho, sa Facebook. At common ho yan, ang dami hong gumagawa ho ng ganyan na pinipicture, ni-screenshot ho yung mga naging conversation sa Facebook tapos ipopost ho no, kung ano-ano ho ang konteksto at laman ho ng mga screenshots. So yung pagpo-post ho ng mga screenshots, depende ho sa sitwasyon wala naman ho tayong sinasabi na ito ay applicable dito sa kina Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva. Ito, in general lamang ho ito Yung pagpo-post ho ng screenshot, ito ho ay maaaring may paglabag sa Data Privacy Act of 2012. At ito ho ay tinatawag na disclosure ng personal information ng walang consent. So yung disclosure ho ng personal information na walang consent o wala hong pagpayag ng anumang partido ay walang legal na basehan. Ito ho ay nang wala hong legal na basehan ay tinatawag ho ito ay unauthorized processing. Unauthorized processing ho yan. So dapat ho merong personal information na na-leak nga ho at naisa publiko katulad na lang ng pangalan, address, etc. So kapag may ganyan ho, may multa ho yan mula 500,000 hanggang 1 million pesos. 500,000 hanggang 1 million pesos ho na multa at kulong mula 1 hanggang 3 taon.
So kung kayo ho ay yun nga ho, meron kayong naging paglabag sa Data Privacy Act at naisapubliko ang mga mahalagang pangalan o personal information gaya na lamang ng pangalan, address, etc., ay maaari kayong magmulta mula 500,000 hanggang 1 million pesos at maaari kayong makulong mula 1 hanggang 3 taon. Ngayon naman ho, kapag sensitive personal information ang inyong naileak o naisapubliko katulad na lamang ho nung kasarian, edad, marital status, gender orientation, sex life at iba pa, ayan ho, yan ho yung mga sensitive na personal information, ay syempre ho, mas mataas ho ang multa ho dyan. May multa ho yan mula 500,000 hanggang 2 million pesos at kulong mula 3 hanggang 5 taon. Kaya ayan ho, kapag sensitibong personal information, gaya na lamang ho ng mga kasarian tungkol sa sex life ng isang tao, etc., ayan ho, mas mataas ho ang multa, 500,000 hanggang 2 million pesos at kulong mula 3 hanggang 5 taon. At ito nga ho, paglilinaw mula sa Data Privacy Commission o National Privacy Commission, NPC, ang sabi nila kung niredact, ibig sabihin ho tinakpan o di kaya binura, tinanggal ho yung mga pangalan, etc., ay wala hong kaso ho dyan. So yan ho ang paglilinaw mula sa National Privacy Commission. Kung tinanggal naman ho yung mga pangalan doon sa conversation o yung litrato, ayan ho, nilagyan, initiman, di ba? Meron hong mga ganyang application ho sa social media. Kung hindi naman ho pinakita yung pangalan at yung conversation lang, ay syempre wala naman hong matutukoy kung sino yung tao, ay wala hong kaso dyan. Pero bukod ho sa Data Privacy Act, kung hindi nyo ho mapanagot yung taong nag-post na inyong screenshot, ayan ho, doon sa social media, ay maaari nyo naman ho siyang sampahan din ng cyber libel. So ano ho yung mga dapat na elemento o nilalaman ng cyber libel? Una ho, dapat may mapanirang akusasyon. Ayan ho, dapat ho may mapanirang akusasyon laban sa isang tao. So ayan ho, dapat ho yung tao ay pinangalanan. At kung hindi man ho siya pinangalanan, meron hong reasonable certainty na siya yung tinutukoy ng mapanirang post. At syempre, dapat may publication sa social media. Kaya nga ako naging cyber libel kasi gumamit ho ng electronics and communications, no? Information and Communications Technology, ICT. Gumamit ho ng pagpopost ho sa online o sa social media. Kaya ako naging cyber libel. Kaya hindi ho ito ordinaryong libelo lamang. At panghuli ho, dapat may mali siya yung pagpopost. Kailan ho may mali siya yung pagpo-post? Kapag alam ho ng nag-post na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo. O di kaya naman wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. So kung may 4 ho na elemento ng cyber libel ay present nga ho sa isang kaso, mapanirang akusasyon, publication sa social media, pagpapangalan doon sa taong sinisiraan at merong mali siya yung pagpo-post, ayan ho ay maaari ho kayong makasuhan ng cyber libel. At panghuli naman ho, no, kung wala ho kayong may kaso, ito ho, usually ho, ito talaga, damages ho, ayan ho. Civil damages ho. Maaari nyo kayong manghingi ng danyos o damages laban sa mga taong nanira ho sa inyo o di kaya naman ho ay talaga namang nang agrabyado sa inyo, no, sa social media. Maaari ho kayang moral damages ho yan kapag kayo ay hindi na nakatulog, napahiya kayo, hindi kayo makakain. Ayan ho, nominal damages, exemplary, para hindi na ho pa marisan, temperate, liquidated, madami hong klase ng damages, pati actual damages ho, no, na inyong sinapit, maaari nyo ho yan singilin doon sa taong nagkasala ho sa inyo. At panghuli lamang ho, doon sa mga babae naman ho natin, talagang kayo nakaranas na kinaliwa ho kayo ng inyong mga kasintahan, ng inyong mga boyfriend, inyong mga girlfriend, o di kaya naman ho ng inyong asawa. Ayan ho, meron ho tayong anti-vowsy law, RA 9262. Ayan ho, dyan ho nagpoprotekta yung mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. At kabilang na nga rin ho dyan yung ating mga emotional abuse. So hindi lang ho pananakit na pisikal at sexual ang pinarurusahan sa ating anti-vowsy law, pati ho yung mga emotional abuse.
At may mga kaso na rin dumating sa Korte Suprema na ganyan ho ang tema, emotional abuse at talagang nagbayad ho yung akusado at nakulong. So ang kagandahan nga ho dito sa ating anti-vowsy law ay hindi nyo kailangan maging asawa yung inyong idinedemanda. Kailangan lang ho kayo ay nagkaroon ng dating or sexual relationship doon ho sa tao. So ibig sabihin ho kahit lalaki o babae ho yan, yung inyong naging karelasyon. Kung meron ho kayong dating o sexual relationship, ay ayan ho, pasok na ho yan. Maaari na ho kayong magdemanda laban sa sang-ayon nga ho dito sa anti-vowsy law kung meron hong naging paglabag dito sa batas na ito. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento, reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ho ang inyong mga katanungan at komento sa ating tanong sa bayan. Sa iyong palagay, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong komento o opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, question naman from cellphone number ending in 6418. Good morning, attorney. Naka-floating status po ako ng 3 months kasi po nagpalit ng agency yung dating company namin. After 2 months, nagbigay na sa akin ng agency ng work. Same position pa din. Same position pa din naman po. Ang kaso lang, bumaba at lumiit ang rate. May karapatan po ba akong tanggihan at antayin na lang yung end ng floating status ko para makakuha na lang po ako ng separation pay? Sana po mapansin ninyo. Salamat. Eto ho, yung nagtanong ho sa atin ay siya ho na ay nasa floating status sa isang agency. At ngayon ho, nasa floating status siya nung 3 buwan for 3 months. Kaso ho, nung nasa 2 months na, after 2 months, binigyan naman ho siya ng trabaho. So, nilift na yung floating status. At ayun nga, kaya lang ang nireklamo ho niya ay mas mababa na yung rate na ibinibigay ho sa kanya, yung kanyang sahod. At yun nga, tinatanong niya kung maaari na lang ho ba siyang hintayin yung floating status, no, para makakuha na lang siya ng separation pay. Ayan ho, maganda ho ang tanong ho niya kasi ho itong floating status ho ay ito ho ay kinakatigan naman ho ng labor code, ng jurisprudence, ng Korte Suprema at valid naman ho yung paglalagay sa empleyado sa isang floating status. Dahil nga po syempre may mga kadahilanan ho na wala ho sa control ng isang employer. Kagaya na lamang ho nung nangyari ng pandemic, 'di ba? Marami hong nailagay ho sa floating status dahil ang mga negosyo ay talaga naman humina dahil doon sa mga restriction, dahil ho sa ating COVID-19, etc. So valid naman ho yung paglalagay sa floating status. Kailangan lamang ho ay syempre ho pagkalipas ho ng ilang buwan ay talaga naman hong pabalikin niyo na ho sa pagiging floating status, sa pagiging empleyado uli yung inyong mga empleyado. So either papabalikin nyo ho sila sa trabaho o talaga naman hong tatanggalin nyo na ho sila sa trabaho. At ito nga ho yung ginawa ho ng kanyang employer. After 2 months, pinababalik na ho siya sa trabaho. Pero yun nga ho, mas maliit na ho ang sweldo, no? Mas maliit na ho ang rate na ibinibigay ho sa kanya. Ngayon ho, kapag ganyan ho, ang responsibilidad ho ng inyong employer ay kayo ay mapabalik sa trabaho. At ayun nga ho, at hindi ho natin pwedeng masabi na yung kondisyon bago kayo umalis ay magiging kapareho ng kondisyon na sa inyong pagbabalik. Ang mahalaga ho dito ay binigyan ho ng employer ng pagkakataon na kayo ay makabalik ho sa trabaho.
Ngayon, prerogative naman ho yan ng empleyado, no? So tama ho siya na kapag hinintay niya na lang na hindi niya tinanggap, at yun nga ho, at maging floating status ho siya, 'di ba sabi ho natin kanina, ay either ipapabalik sa kumpanya yung empleyado, o di kaya naman ho ay siya ay tatanggalin na sa trabaho. Kapag siya ay tinanggal sa trabaho, syempre makakatanggap po yan ng separation pay. Makakatanggap kayo ng separation pay kung kayo ay matatanggal sa trabaho. At ayun nga ho, no. Pero dito nga ho, sa kasong ito, medyo kakaiba kasi nga ho ay siya ho ay pinapabalik sa trabaho, kaya lang ayaw na niya yung mga terms and conditions ng kanyang bagong employment. So yan ho, nasa inyo ho yan, nasa prerogative nyo ho yan. Makipag-usap po kayo sa inyong employer. At kung kayo naman ho ay bibigyan ng separation pay, at dahil ho hindi nyo na ho tinanggap yung dating trabaho, ay magiging prerogative na ho yan ng inyong employer. Dahil ho siya ay may in-offer naman ho na trabaho ho sa inyo, at sana ho hindi naman ho ganun ka layo, no, yung in-offer na rate ho sa inyo. Pero pag kayo ho ay natanggal sa trabaho, kayo ho ay mabibigyan ng separation pay. Ayan ho, yan ho, malinaw ho yan. At yun nga ho, pero kaiba na rin ho ito, depende na rin ho yan dun sa mga circumstances. Kapag ang empleyado naman ho ay nag-resign sa kanyang trabaho, ay hindi ho siya makakatanggap ng separation pay. So depende ho yan talaga dun sa circumstances na inyong kaso. So kapag ang resignation ho ay nangyari dahil ho sa voluntary act ng isang empleyado, ay ayan ho, hindi ho siya makakatanggap ng separation pay. Pero maaari ho siyang bigyan ng kanyang employer ng separation pay, depende na lamang ho dito sa generosity nga, no, nung kanyang employer. Pero kung siya ho ay nag-resign voluntarily, ay hindi ho siya makakatanggap ng separation pay. Pero ho dito sa mga empleyado na nasa floating status, kung kayo ho ay tinanggal, at yun nga, sinasabi natin, talagang wala na hong malinaw na trabaho na ibinibigay ho sa inyo na maaaring comparable yung mga kondisyon dito sa dati ninyong employment, ay ayun ho, maaari kayo makatanggap ng separation pay. Eto, question naman ho, dumako naman ho tayo sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. At maaari din ho kayong mag-comment ho dyan. Binabasa ho natin ang inyong mga komento tuwing Sabado. Katulad na lamang ho nito, no? Attorney, from Yebo V. Sirian, paano po kapag lending app nanghaharas at mataas ang interes? Biruin mo, 1,500 yung utang ko, pero ang dumating sa akin ay 930. Bago babayaran ko ay 1,500. Ayan ho, depende ho yan, no? Ang tiyatanong ho niya kung magkano yung maaring i-file sa small claims court. Diyan ho siya nagkomento, no, dito sa video ho na ito. So tiyatanong niya, paano naman daw sa mga lending app na mataas ang interes? Ay ayan ho, no, kung mataas ang interes, masyadong mataas ang interes, kapag kayo ay siningil at kayo ay pinadala ho sa korte, ay ayan ho, no, maaari naman ho yan baliktarin ng korte dahil ho yung interes ay masyadong malaki, usurious nga ho yung interes. Maaari ho mapawalang bisa yung interes, pero kailangan nyo hong bayaran yung principal. Ayan ho, yan ho yung magiging pwedeng maging remedy ho dyan. At syempre kailangan na ho dyan kapag kayo ay siningil, ay kayo ho ay makipag-ugnayan. Huwag ho kayong magtago para ho hindi kayo mademanda. Eto, yung isa sa mga nag-comment ho sa ating Facebook naman, no, ay sa atin, cellphone number ending 1475. Attorney, good morning. Alam ko po, wala pong pagbabanta sa buhay ni PBBM at First Lady at Romualdez kung hindi si VP Sara ang mamatay. Ibig sabihin po si VP Sara ang may banta sa buhay. Kayo po nakapagbitaw siya ng salita ng ganun. Ayan ho, happy viewing ho sa lahat ho ng mga nagkomento sa ating Facebook at sa ating hotline ho, no. Wala lang ho tayong oras ngayong araw at babasahin ho natin yung ibang mga katanungan ho sa susunod na Sabado.
Diyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. 18 days na lang, Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.